Yung mga magsasaka, kung mapepensyonan ho, mga boss chief amo sir, ano mangyayari? Pagtanda, merong aasahang pera. Marami po tayong mga kababayan na mga magsasaka na pagkatapos po nung kanilang habang bata na pagsasaka, ang ending po wala na, nandun sa sagigilid na lang po. At least kung may mga pension ho, mga kababayan, meron silang inaasahan. May buwanan na makukuhang pera, no? Nasusuporta sa kanila hanggang pagtanda po nila. O yaan, yung mga ayaw na ayaw ng mga DDS, yaan yung mga tao na ang gusto ng mga DDS ipakulong ho. Gusto nila ipakulong pero wala naman po silang mga maipakitang mga ebidensya ho, mga bossing. 'Di ba? Wala naman pong matibay na magpapatunay na itong gusto nila ipakulong, may katarantaduhang mga pinagagawa ho. Tingnan nyo, ano sabi ng ICI? Pwedeng kasuhan si Martin Romualdez. Kailan? 6 hanggang 9 na buwan. Bakit? Kasi yung si Gutesa na siyang nag-iisang nagsasalita na nagsabi na damay si etong si Martin Romualdez, wala, hindi makita, nagtatago na. O di po ba? Si Cheese may sinasabi, ang lahat ng ito ay kay Martin Romualdez, doon pa sa podium ng Senado. Ang lahat ng ito ay galing kay Martin Romualdez. Wala naman din hong pinakitang ebidensya. Puro salita lang ho, mga kababayan. Pero etong mga to, nagtatrabaho. Bigyan ng pensyon, magkaroon ng pensyon, magkaroon ng insurance coverage, yung mga pananim ng mga magsasaka. Para kapag binabagyo, hindi natin makikita sila, ganun kawawa o nasa ABS-CBN o kaya nasa GMA o ibinabalita, kawawa. Kasi bakit po? Wala po kami. Sira po yung mga pananim namin. At least may insurance na sasalo at hahalili sa kanila. Sabi ni Shiro Kansaki, bakla rin ba si Gutesa? Ewan ko na sa putang nang yun. Hindi mo na alam kung nasaan na si Gutesa oh. Di ba? Pero eto mga kababayan, yung kay Sara Duterte, mayroong sinasabi dito si Greco Bellica, mga bossing, na hindi na daw po siya magugulat, mga kababayan, kung ang susunod daw po na pa-issuehan ng ICC warrant ay ang Vice Presidente. Sabi ni BMBI rin, ang tahimik ni Cheese lately, mukhang scared siya. Mukha, tingin natin, no? Tingin ko, ganun ho, mga kababayan. Ulitin ko hindi ako magugulat o hindi ako magulat kung si Sara naman ang susunod pa-issuehan ng ICC warrant. Ako, hindi din ho ako magugulat. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Di ba ang sinasabi ng ICC, nung pagkatapos ng pagiging mayor ni dating Pangulong Duterte doon sa Davao, ipinalit at dinuloy daw ni Inday Sara Duterte yung mga patukhang-tukhang. At nabanggit din yan ni Antonio Trillanes III, the fourth, mga kababayan. First batch, dating Pangulong Duterte. Nangyari ho. Second batch, kaya nga po nando sa dahig, di ba? Second batch, mga bossing, si Bongo at si Bato. Nangyayari ho ngayon, mga kababayan. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit din ni Antonio Trillanes, the fourth ho, mga bossing, na baka nasa third batch o posible. Parang tipong ganun lang ho. No, unsure yung Sara Duterte. Ang dahilan ay dahil daw po itinuloy ni Sara Duterte yung mga patukhang-tukhang doon sa kanilang lugar, doon sa Davao. Baka naaamoy mo na talaga, Greco Bellica. Baka alam mo na talaga, Greco Bellica, kasi yan din yung namin Kaya talagang hindi siguro tayo magugulat at meron na. Ano na naman ang dadahilan itong mga ito? Ipinapahuli na po sa ICC si Sara Duterte kasi napakalakas po niya para sa darating na eleksyon sa 2028. Ganun na naman. Anak ng putik na yun, Lahat na lang ho ng sagot nitong mga ito
patungkol sa mga ganyan, sisi kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos na naman ang may kasalanan. Hmm. Kawawa naman yung Pangulo, lahat isinisi niyo na. Kung maalala niyo ho, yung mga kaso nila dating Pangulong Duterte na isinisisi po na kesyo daw po kinidnap, no? Pinakidnap ng Pangulo. 2017, 2019 pa yun, hindi pa Pangulo si Presidente Marcos noon. Tingin ko nung mga panahon na yun, nakikipaglaban pa siya doon sa tungkol sa eleksyon nung 2016 sa pagka-vice-presidente. Di ba? Tapos ang lahat ng ito, ngayon lumalabas na po ang warrant of arrest ng ICC, lumalabas na po ito, yung mga pahayag ng ICC na mga co-perpetrator, na mga kasabwat, kasapakat ng dating Pangulo. Ang sisi kay kay Pangulong Bongbong Marcos. Tatanungin ko kayo, gago ba kayo? At paulit-ulit kayong gano'n. Di ba? Ngayon, dahil, sabi ito, strategy daw. Hindi ako magulat kung si Sara naman ang susunod pa-issuehan ng ICC warrant daw ho. Dahil tila yan ang strategy ng administrasyon. Nakita nyo ang gunggong na si Beleca. Si Presidente Marcos na naman ang sinisisi. Strategy daw ho ng administrasyon. Anong magagawa ng administrasyon sa ICC? Ang tagal na nilang iniimbestigahan yan. Si Bato mismo, sinasabi? Meron na po sa loob ng ICC. Ang ICC po, nasa loob na po ng Pilipinas. Di ba? Pinupush po yung mga pulis na tumestigo laban sa amin. Ganon. Sabi ni PJ Chub, si BBM ba ang nagkaso kay Sara? Totoo. Confidential funds, ang sinasabi nilang dahilan, ini-issuehan lang po kami yan. Kasi po malakas si Sara Duterte sa 2028. Yung pagbabanta ni Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, ang sagot nila, pinupolitika lang po kami niyan. Kasi number 1 contender nila sa pagka-presidente ay si VP Sara. Lahat na ho, eto, pati ho yung pag-aresto ng ICC, Interpol kay dating Pangulong Duterte, pinakidnap daw ho ng Pangulong Bongbong Marcos. BMB Romy, hello din sa'yo, sir. Shout out sa'yo, no? Lahat ibinintang na ho. Ang ipakulong ang mga kalaban sa politika imbis na talunin sa eleksyon. Sir, si Pangulong Bongbong Marcos, tatakbo pa ulit ba sa pagka-presidente sa 2028? Hindi na. Hindi na pwedeng tumakbo ng pagkapangulo sa 2028 yan. Ano pinagkakakana mo imbis na talunin sa eleksyon? No? Porkit ba pinaiimbestigahan? At eto, nakikita natin, hindi sila makasagot. Hindi sila makadepensa. Kaya ang laging sinasabi ay paulit-ulit lang po na pinupolitika sila. Ganun at ganun at ganun at ganun, mga bossing. Ay, nako. Wala na tayong magagawa dyan sa mga DDS na yan. Puro mga may salpak na yan. Eto,